Okay, so sa mga gusto magkaroon ng idea about sa construction, you better watch this video kasi dito ipapaliwanag ko or sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga prices ng mga materials. Pero take note, hindi lahat ng prices ay magiging kamukha para sa mga susunod na months. Kasi ang price range ng mga construction materials ay magbe-base lang sa date na ito. Ayan, sa date na yan. Ngayon, this is only gonna make an idea para sa inyo kung ano ba talaga ang magiging presyo pag nagpagawa ka ng maliit na tindahan. Or kayo, kung may idea kayo or kung gusto niyo magpagawa ng tindahan, ito yung magiging basihan ninyo ng presyo kung gusto niyo magpagawa ng maliit na tindahan. So you better watch the video up to the end para malaman ninyo kung ano yung naging gastos ng tindahan na ginawa namin sa Pulilan. Okay, so itong mga nangyari for the past few months. Hindi ako nakapag-post kasi medyo naging busy dahil sa mga araw na yon medyo marami akong pinuntahang hardware stores and construction businesses dahil ako yung nagka-canvas ng mga gagamitin sa pag-rebuild ng bagong tindahan. Sana nga ganyan, ano? Matagal kong ginawa yung perspective na yan and sana it turn out like that. Pero syempre maliit lang budget, hindi naman siguro magiging ganyan. Pero hopefully, maging katulad niyan. Okay, so kung makikita nyo, madami silang hollow blocks, buhangin, graba, lahat ng construction materials, kompleto sila dito. Kailangan pa rin natin mag-canvas kung medyo makakamura tayo dito or hindi. Kung hindi, lilipat tayo ng ibang hardware stores para makapag-canvas sa iba. And pasok lang tayo sa main office para makapagtanong. Okay, let's go! Mga 2 hours lang, gano'n? Ako lang 2 hours. Ano kami, sa along the highway lang kami bago dumating ng simbahan. Okay, so itong update sa ginagawa ko after 1 month. Okay, so ngayon lang kami medyo naging maluwag. For the past few months, madami kaming ginawa. Construction ng store. Bigyan ko lang kayo ng quick tour o ano mga nangyari. Medyo naging pahirapan yung construction pero nakasurvive naman. Ang ginagawa ko na lang yung small parts ng store, yung gate. Okay, yun lang. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Thank you. Watch this. Okay, so sa first day of demolition, kami muna ang mag-demolish ng old kitchen. Yung mga madaling i-demolish, syempre, para mas makatipid tayo, kami muna. So, tinawag ko yung aking friend na si Jason Santos. Thank you. At buti na lang ang aking kumpare and best friend na si Mr. Jason Santos ay mayroong masok. So, nakahiram kami. Ginamit namin yon para makatipid kami. Okay, so ulitin ko. Kung kaya nyo namang kayo muna mag-demolish, so wag nyo munang iupa. Kayo muna para makatipid. Okay, so ito yung first delivery of landfill. So day 2, medyo may kamahalan pa yung unang truck na dineliver sa akin kasi sa Baliwag ko pa to in order. Hindi ko pa kasi alam kung saan may delivery dito sa Pulilan. So sa presyo ng landfill na dineliver sa akin from Baliwag is 2,800 pesos plus 200 yung delivery.
So again, kami pa rin ni best friend at kumparing Jason ang gumawa, naghukay at nagpasok ng landfill, yung panambak sa loob ng bahay. Kasi para syempre mas tipid. Kaya shoutout sa iyo paring Jason Santos from Dulong Malabon, Pulilan, Bulacan. Okay, second truck delivery of landfill, day 3. Ito sa Pulilan ko na nakuha. So may nabalitaan ako na meron palang nagbebenta ng panambak dito sa Pulilan. Medyo mas mura ito kumpara nung una na nakuha ko sa Baliwag. And then, kailangan ko na mag-hire ng manpower para mag-demolish ng malalaking wall. Medyo bumibigat na din kasi yung trabaho kaya tumawag na ako ng dalawa muna tatrabaho para maghukay ng mga lupang pinadeliver ko pakipasok sa loob. Habang inaasikaso ko naman yung pagbili ng mga materyales. Grabe. Sa tagal ng pader na ito, mas matanda pa sa akin yung pader na to. Pero ang laman ng bakal, yan lang. Buti hindi gumuho. Okay, so nandito ako ngayon sa kinukuhanan ko ng mga panambak na tinatawag nilang banday banda. Okay, so take note, ang kuha ko or ang presyo nito kada elf ay 1,300 pesos plus 200 po yung delivery. Ayan, so ito yung elf. Pangatlong delivery ko na ito ng panambak sa tindahan. Kasi kailangan ko talagang tambakan dahil masyado nang mababa yung area dun sa amin sa may tindahan. Makikita nyo dun sa area or tindahan namin, medyo mababa na talaga yung flooring. So kailangan ko talagang taasan hanggang tuhod. Kasi madalas kaming binabaha dito every time na umulan. So konting ulan lang, baha agad. Kaya no choice kami kundi pataasan at tambakan yung area. So kung mapapansin nyo, iba't ibang oras or araw ako nagpapadeliver ng panambak. Kasi hindi ako pwedeng magpa-deliver ng isang bugso dahil nasa gilid lang kami ng kalsada. Baka makasagabal, maka-aksidente, kaya pa isa-isang truck muna yung deliver ko. Kaya ito din ang medyo naging problem ko. Maliit yung area ng tindahan, hindi maipasok yung truck. Kaya talagang sa gilid ng kalsada namin ibabagsak yung lupa at madalian ko namang itong pinapapasok sa mga naghuhukay. So kung mapapansin nyo, hindi ko muna pinademolish yung front ng wall ng lumang tindahan. Kasi pag bumili ako ng mga construction materials, hindi ko pwedeng basta-basta iwan lang yun sa harap ng kalsada. Baka kinabukasan, wala na yung mga materyales na binili ko. Kaya dito namin ipapasok sa loob yung mga materyales para at least meron pa akong gate na pagsasakaduhan para hindi mawala yung mga gamit. Okay, so habang nag-aantay kami sa pang-apat na panambak, pinademolish ko muna or pinadismantle ko yung roof para hindi na rin masayang yung oras ng mga tao na gumagawa. And then ng bandang hapon, pinahukay ko na rin yung paglalagyan ng mga poste sa loob ng tindahan. Okay, so bali 6 na hukay ang pinagawa ko dahil 6 na poste ang ilalagay. Kasi itong pinagawa namin ito, ready na siya for second floor. And then full force na ang aking mga construction workers. Ito yung kanilang first day of work. So nandito na rin yung aking mga materyales sa loob. Mapapansin nyo, wala nang bubong, open na sila dito, medyo mainit na. And then okay naman yung mga aking construction workers and laborers. May kanya-kanya silang ginagawa. May nagbe-bend ng metal, may nagpuputol ng bakal, mayroong nag-assemble ng poste. And then ito yung buhangin namin, nasa labas lang siya. Hindi ko na siya pwedeng ipasok sa loob eh. At dumating na rin yung graba. So ito kasi yung mga unang materials na gagamitin nila dahil magtatayo din sila ng poste at pader. So sa presyo naman ng isang mini elf na buhangin, ito ay nagkakahalaga ng 1,500. And then yung sa 3/4 naman na graba, yun ay 1,000. And then nagsisimula na din silang mag-construct or mag-build ng poste. So ito yung unang-unang poste na ikakabit nila mamaya. So sa mga bakal, iba-iba din ang presyo, kasi 3 klase ng sukat na bakal meron kami. Bali sa presyo ng bakal, itong isang malaki, yung 12mm, nasa 223 pesos ang isa. Tapos sa 10mm naman ay nasa 153 pesos. Bali sa unang delivery kasi nagpa-deliver muna ako ng 10 pieces na 12mm. Inabot siya ng 2,230. Tapos sa 10mm naman na pinadeliver ko din at 10 pieces ay inabot naman siya ng 1,530. Bali, unang delivery pa lang yun ng aking mga bakal. So, madami pang kailangan bakal. Kasi, poste pa lang ito. Wala pa yung biga. Hindi kasi ako nagpa-deliver ng isang biglaan. Kasi, madali namang bumili dahil malapit lang dito sa area ng tindahan ko yung bilihan or yung construction supplies. Kaya madaling bumili.
And mahirap din kasi pag sumobra no? Sayang, wala naman tayong ibang paggagamitan pag sumobra. Okay, so nalatagan na nila ng wall footing na bakal yung mga hinukay. So ready na din to para buhusan ng semento. Sa hollow blocks nga pala, nagpa-deliver muna ako ng 200 pieces. Ang sukat niya ay 4 inches. Ang halaga ng bawat isang hollow block ay nagkakahalaga ng 15 pesos ang isa. So bali sa 200 pieces, yun ay 3,000 pesos lahat. Bali may mga susunod pang delivery ng hollow blocks. Hindi lang ako bumili ng maramihan kasi maliit lang yung area wala kami paglalagyan ng hollow blocks. So sa presyo naman ng semento, ang isang cement bag ay nagkakahalaga na 235 pesos ang isa. Bali umorder muna ako ng 15 bags at in total nun ay 3,525. So again, hindi muna ako nagpa-deliver ng maramihang semento kasi kung makikita nyo walang bubong, baka umulan, mababasa yung mga semento, sayang naman. So umorder na din nga pala ako ng 3 piraso na PVC pipe na 10 feet ang haba, 600 pesos ang isa, at isang elbow na 80 pesos naman ang isa. So bali naglagay lang ako ng drainage system in case of emergency. Alam nyo na kasi ang kalsada natin tumataas, so depende na din sa panahon ano. At meron kasing dinaanang bahay yung aking maliit na tindahan, so ginawan ko lang ng paraan kasi yung yero niya, so pumasok sa area ko, ginawan ko lang ng paraan para pumasok doon yung tubig at nilagyan ko ng drainage. Sa electrical wiring naman, nagpabili na rin sila ng 4 na pirasong PVC pipe, 100 pesos ang isa, at may kasama na rin itong 4 na elbow na 15 pesos naman ang isa. Okay, so kung makikita nyo yung panambak ko, sinisiksik na ng pangdikdik ano? So kailangan kasing gawin yun para hindi magkaroon ng cracks at hindi mabasag yung semento na ilalatag. Okay, so halos kompleto na yung aking poste. So ang tinatapos na lang nila today yung wall. Bali itong part na to sa kitchen, last na itong wall na to hanggang doon sa dulo. Yung existing building kasi na yan, matagal na yan. So hindi na namin pina-demolish. So after ng pader na ito, isusunod na siguro yung mga biga. So bago gawin yung biga, nag-arkila na din ako ng scaffolding na gagamitin. Medyo mahirapan na din kasi silang gawin yung itaas dahil medyo mataas yung pader na ginawa. At nasa standard naman yung height ng aking pader. Okay, so sa scaffolding, ang rent ko dito per day is 100 pesos. Bali dalawa ito, kaya 200 pesos. Bali yung pader nga pala, both sides ay okay na. Nakatuyo na din sila. Kaya ngayon lalatagan na ng biga. Okay, so kung makikita nyo, ginagawa na din nila at ina-assemble na din nila yung mga bakal or biga na ikakabit sa taas. Okay, so ulitin ko, 3 klase ng bakal ang ginamit dito sa paggawa ng pader, poste at biga. So 12mm, 10mm, and 9mm. Pero doon sa hardware store na binibilan ko, hindi available lagi ang 9mm Kaya ang laging nabibili namin is 8mm. So makikita nyo din yung lumang bahay sa left. So yun yung matandang bahay. So kinakabitan na din ng metal wires. Bali ang metal wires nga pala ay 80 pesos kada kilo. Okay, so bali madami na din kami nabili na metal wires. Depende kasi kung gaano kalaki yung pinapagawa mo. Marami ka din bibili nun. Okay, so kung makikita nyo sa ibabaw ng pader, nakalatag na yung mga bakal na gagawing biga. So after that, matapos nila yung assembling ng mga bakal, bubuhusan na nila yan ng semento. At bago nila buhusan ng semento, syempre lalagyan muna ng pamporma para kumorte yung semento at hindi tumapon sa baba. Tapos nag-extend din kami dito sa gitna, lalagyan din ng biga yan. Bali sabi ko nga kanina, itong tindahan na ito, naka-ready na siya for second floor. Okay, so ito kung makikita nyo, mayroon na siyang phenolic board o yung parang plywood, nakaporma na siya. Okay, so yung iba niya na nalagyan na ng semento, nabuhusan na. Okay, ito, so ipinaplatada na lang yung semento na binuhos nila. Yung phenolic board nga pala, ang presyo nun, ang sukat ng phenolic board is 1/2, so 700 ang isa. Bali 5 piraso ang nabili ko. So after makatuyo, bali yung mga phenolic board na yan, hindi mo na mapapakinabangan kasi nabasa na siya. Okay, so continuous pa din yung paghahalo ng semento kasi meron pang last na biga na lalagyan dun sa harap ng tindahan. So hindi pa nila nalalagyan yun, hinuli nila yon. Medyo nasa 80% na din kasi yung construction dito sa tindahan. And ito yung pinaka-last na biga na ilalagay sa harapan. Kaya kailangan itong ilagay kasi kailangan na namin i-demolish yung harapan ng tindahan. Kasi yung tindahan, lalagyan nyo ng gate, hindi na siya concrete. Okay, so yung part na ito, kailangan namin ma-secured. Kailangan medyo mas matibay yung pagkakabit. Kaya gumamit na din kami ng welding machine para maikabit dito sa
sa bakal. Medyo naging complicated din yung part na yan. Okay, so ito na yung front, pinademolish ko na yung front, ano. So kasi lalagyan din ng isa pang poste. Bali ang poste ngayon ay naging ito. Bali kailangan din pala kasing lagyan ng poste ito kasi mayroon din siyang biga sa taas. Bali maghuhukay ulit kami dyan para lagyan ng footing. Okay, so sa mga bato na demolish, binenta ko, nabenta ko yan sa hardware store. So nabili naman nila. So ang ginawa nila, nag-swap na lang kami ng semento. So kinuha nila yung mga debris na pader. So naipalit ko naman siya ng semento. And nakatulong din tayo sa mga kapitbahay. May mga nahingi sa akin ng panambak. So binigyan ko din sila. Sayang din kasi pag dumating ang tag-ulan, makakatulong din sa kanila yan. Bali yung bulldozer na yan, hindi ko yan inarkila, sila mismo yung pumunta dito para i-pick up or kunin yung mga debris at dalhin sa kanilang store. Medyo nag-traffic, nag-sacrifice lang muna kami ng konti para lang makuha ng isang mabilisan. So hindi ko din kasi pwedeng pabayaan yung mga panambak dito sa gilid kasi daanan ito ng mga tao. Pwede din ito maka-aksidente. And then sa mga leftovers na natira, manually na lang nilang pinala. At ayun, so buti na lang nagkasya sa elf para hindi na din sila bumalik. Okay, so ito na yung finishing. So nagpaplatada na sila. Medyo malapit na ding matapos yung construction. Madali lang naman platadahan pala ang pader kasi dalawang diretso lang naman. Wala namang naging complicated sa mga pader ko. Kaya saglit lang nila ito na naplatadahan. So sa manpower ko din pala, nagbawas na din ako ng tao. So dalawa na lang sila, isang taga-hukay, taga-halo at isang taga-platada. Okay, so isang biga na lang yung ginagawa sa likod dahil yung sa front ay okay na. So bali ang next na gagawin dyan is yung flooring at hindi pa din kasi tapos yung pagpaplatada sa wall. So halos matatapos na din, konting-konti na lang yung pagpaplatada. Medyo mabilis na rin yung nagpaplatada. So after niyang magplatada, siya na rin mismo yung magpo-flooring dito sa baba. And share ko na din sa inyo kung paano ba namin sila pinapasweldo. So sa mga unang gumawa, so tatlo yun, bali sila ay R1. Pero itong huling gumagawa ngayon, yung nagpaplatada, pinapakyaw na namin. So ang reason kung bakit hindi kami nagpapakyaw nung una is, yun nga sabi ko sa inyo, walang malaking budget. Kaya per day lang muna ang kayang-kaya namin gawin. Pero syempre, mas mainam na rin na magpapakyaw kayo. Siguro sa huli na, yung malapit na matatapos. Bali yung amount na pampasweldo namin nung una, yung sa master carpenter, ang pinapasweldo ko dun is 750. And then sa helper naman ay 500. Tapos from Monday to Friday lang sila gumagawa. Saturdays and Sunday day off. So and then dito sa huli nagpapakyaw na kami. So nasa usapan nyo naman kung magkano ang ibabayad nyo sa kanya. Bali yung sa construction ay inabot ng 1.5 months to 2 months. Kasi kaya naman inabot ng ganun, hindi naman kasi everyday nagpapagawa kami sa kanila. Okay, so wala nang masyadong materialis dito sa loob, kaya oras na para pa-demolish ko yung front. Okay, so bumili na din ako ng PVC para sa water installation bago i-flooringan yung sahig. Okay, so ito yung flooring na ilagay na yung water pipeline. So sa flooring, hindi muna namin siya kininis, so rough muna. And then sa harapan, pinalagyan ko siya ng mga bakal. Kasi in time, baka itong front ay parkingan ko ng sasakyan. Para at least naka-ready na din siya sa pang-garahe in case of emergency. But in the meantime, ay hindi ko muna siya lalagyan ng garahe. So lalagyan ko to ng gate and then baka dyan muna ako mag-place ng tindahan sa harap. And then after ng platada at saka yung flooring, so yung next dito yung roof naman, yung bubong at saka yung mga trusses. Kung makikita nga yung sizes ng mga bakal na nilagay dyan is 8mm lang. Okay, so nagpa-deliver na ako ng mga tubular. So itong tubular na to ang gagamitin sa trusses. So ito yung pagkakabitan ng mga roofings. Sa tubular, dalawang klase yung ginamit namin. Isang 2x3 at saka 3x3. And bali isang bilihan na lang din yung ginawa ko. Nagdamay na ako ng ibang tubular para sa gate na gagawin ko. So panoorin nyo yung vlog ko na susunod, so yung part 2.
Doon yung ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung gate, and then yung mga stante at saka yung divisions dito sa loob ng tindahan. Okay, so ito na ngayon yung yung mga tubular, ina-assemble na niya para magkaroon na ng bubong. And then mamaya, nagpa-deliver na din ako ng mga yero kasi after niya mag-installa ng parlina, ilalatag naman niya yung mga yero. Prices ng mga bakal at parlina ay depende rin sa kapal, So yung ginagamit kong kapal dito sa mga parlina at tubular ay 1.2. Bali 2x2 at saka 2x3 yung mga sukat na ginamit kong tubular dito sa trusses. Okay, so makikita nyo dito sa area ng kitchen, naglagay na din kami ng trusses kasi ito may balak akong gawin dyan in the future. Okay, so dumating ng yero, syempre tinulungan natin yung gumagawa dahil mag-isa lang siya, kaya ako na lang muna nag-assist sa kanya para maitaas yung yero at mailatag na niya. Bali 2 days niyang ginawa yung roof and trusses. So ito na yung finished mini tindahan construction located somewhere in Pulilan. So hopefully you enjoyed watching my video and sana nakatulong ako sa inyo sa kaunting impormasyon and ideas kung ano nga ba at papaano nga ba ang magagastos mo dito sa maliit na tindahan.